In this video, i-explain ko kung ano ang straight line method of depreciation. So, dun muna tayo sa depreciation. Ang depreciation daw ay yung process ng allocating ng depreciable amount over its useful life. So, i-define muna natin yung mga variables dito sa depreciation. So, number 1 is yung depreciable amount. Ano nga ba ang depreciable amount? So, ganito yan. It is the cost of an asset minus residual value. Yan. So, bakit depreciable amount ang tawag dyan? Sabihin natin may 1M tayo na biniling machinery. Tapos, may residual value tayo na 250k. Ganito kasi yan. Kapag sinabing residual value, ito yung natitirang value from the word itself, residual na value, after mong i-fully depreciate ang isang asset. So, kung may 250,000 ka na value ng asset na matitira pagkatapos mo siyang i-depreciate, ibig sabihin yung portion ng 1 million na pwede mong i-depreciate ay yung 750,000. Ganito para makuha ang depreciable amount. Okay. So, yung depreciable amount daw, sabi doon sa definition, i-allocate daw natin siya sa useful life. Ay, kuya, ano naman yung useful life? Pag sinabi natin useful life, napaka self-explanatory lang rin. Ito. Yung in-estimate natin na gaano katagal natin mapapakinabangan or gaano katagal yung buhay ng asset na yon. For example, ito yung manager tapos bumili ng machinery. From his professional judgment or estimation or past experiences, masasabi niya daw na ang machinery ay may buhay ng 10 years. Therefore, yung useful life is 10 years. Kasi yun yung expected na tagal na magagamit natin o papakinabangan natin yung isang asset. Okay, so na-explain na natin lahat. Ito pa pala, cost. In basic accounting, ang cost is basically it is the amount of what you gave up to receive something. So, number one example dyan is yung purchase price. Kung magkano mismo binili yung isang bagay. For example, equipment, 100k. Ito mismo yung ano niya, nakalagay dun sa price tag niya. Ibig sabihin, ito yung tawag dito. Isa rin tawag dito is sale price. Ito yung sale price niya. Pero syempre, para magamit mo siya, kailangan mo pang i-deliver yan sa opisina nyo or sa factory nyo. Syempre, mag-i-incur ka ng additional na mga costs sa pagta-transfer nun. Sabihin natin 25k. Hindi, grabe naman. 2k lang. 2k. Yan. Transportation costs. Tapos, meron pa yan sa higher accounting, yung tinatawag nating restoration cost. Ano ba? Ay, hindi. Nakalimutan ko yung tawag doon. Restoration cost. Or, actually, same lang sila. Halos ng concept. Ting 1k. Pag sinabi kasi natin dito yung restoration cost, ito yung present value. Huwag nyo munang pansinin yun, medyo advanced pa yun. Ito yung value ng pera na gagastosin natin balang araw kapag tatanggalin na natin yung isang bagay. Diba? Kapag sabihin natin, diba, aircon, nagbubutas tayo ng pader dyan para ilagay yung aircon. Ngayon kapag i-decommission nun siya, kailangan mo magbayad ng tao para tanggalin yung aircon tapos tapalan yung pader. Diba? So, kasama rin siya. Pero, for the sake of simplicity, ito lang muna yung tuturo ko. Ibig sabihin, 102,000 ang kanyang cost. Kasi, ganito lagi tanong nyo sa sarili nyo. Kailangan ko ba tong cost na to para magamit yung binili ko? Kapag yung sagot is yes, therefore, capitalizable siya. Isasama mo siya sa value ng cost. Kapag hindi naman, sa tingin nyo, edi most likely, expense agad siya. Hindi mo na siya isasama dito sa value ng kanyang asset. So, ayan.
intermediate accounting pa naman ng PPE. Napasadaan lang muna natin. So, ayan, wala akong pambura. Dito na tayo sa problem. Ayan. Ganito yung formula ng straight line method. Historical cost minus residual value. Ang residual value pala may mga iba pang tawag yan. Pwede siya maging scrap value or ano ba? Scrap value, residual value. Nakalimutan ko yung isa. Salvage value, ayun. Salvage value. Pero laging ginagamit is residual value over useful life. So ngayon, isasalpak lang natin yung mga given dito sa problem. So 3,500,000 daw. Tapos minus mo yung residual value niya over 15. Makukuha natin dito is depreciation expense. Take note na ang straight line method lang yung may constant na depreciation expense kada period. Meaning, kada year, pantay-pantay ang kanyang depreciation expense. Kasi, sa straight line method, allocated siya proportionally doon sa years, sa useful life. So, kahit anong year pa yan, sabihin 2010 tayo nagsimula, di ba? 2010, 2011, 2012, 2013, so on so forth, pantay-pantay yung makukuha nating depreciation expense. So, ayan. Solve na natin. 3,500,000 minus 250,000 divided by 15. Ay, may butal. Okay. 3,500 ito. Minus 250,000 divided by 15. Okay, ganun talaga yung sagot niya. So, ibig sabihin, ito, nakuha na natin yung depreciation expense kada year. Kasi, pantay-pantay nga lang kapag straight line method. Paano naman kapag tinanong yung accumulated depreciation? Ano po yan ibig sabihin nun? Explain ko lang yung account na yun. Kasi 'di ba ito, kapag nagre-record tayo ng adjusting entries, magde-depreciation expense tayo. Tapos accum-dep. Accumulated depreciation. Diba ganyan yan? Ito kasi ang account na to, saan siya makikita? Sa income statement. And kapag sa income statement, lahat ng mga accounts doon tinatawag na nominal account. Nominal. Ito naman, dahil nasa balance sheet makikita siya, isa siyang permanent account. Explain ko lang ulit. Bale, ito yung mga revenues, expenses, gains or losses, tapos withdrawals na rin. Mga nominal accounts sila daw. Tapos asset, liability, equity, permanent account sila. Ano ibig sabihin yan? Bakit may nominal at saka permanent account? Paano bang sense niyan? Ganito kasi yan. Kung aware na kayo sa kung paano gumagana yung closing entries, magigets nyo na siya. Pero kung sakaling hindi pa, simula pa lang klase nyo, ganito siya. Kasi, ito na lang imagine nyo. January ngayon. Sabihin natin may revenue tayo na 10K. Ito yung T-accounts niya, revenue. Tapos, February, nagkaroon ulit tayo ng 10K na revenue. E di ang lalabas dyan, kung tuloy-tuloy lang siya nag-accumulate, 20K. Mali yun. Bakit? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa financial statements mo, 'di ba? Yung kita mo ngayon kasama rin yung kita ng last na period. 'Di ba? Hindi naman kasi nag-accumulate ang revenues and expenses na rin kasi lagi silang magkasama. 'Di ba? So ibig sabihin, dapat itong January mag-zero siya muna. Kaya tayo nagko-closing entry para mag-zero siya. Tapos ngayon, kapag nagkaroon ka ng mga revenue, submitting mas marami pa dyan, kahit 10K, 5K, ganyan-ganyan.
may kita mo na yung magre-reflect lang sa final balance niya is yung kita niya that period. Gets? So basically, hindi naki-carry over yung mga value ng nominal account papuntang next period. Hindi katulad ng permanent account. Ano ba example ng permanent account? Sabi natin asset, 'di ba? Sabi natin building. Ang logic diyan, syempre permanent siya. Bakit? May building ka ngayon, next year mo, may building ka pa rin. Hindi naman biglang mawawala yan, di ba? Ito, tangible siya na bagay. May kita mo siya. Hindi siya basta-basta mawawala unless kung ibenta mo or masira or something like that. Ito kasi, mga intangible lang to ng mga ng mga account, di ba? Parang it is just a metric ng pag-evaluate ng natin, ng makita natin for a certain period. Kung meron kang 10 million dito na building, malamang next year, although hindi na 10 million value niya kasi mag-depreciate ka, may building ka pa rin. Diba? Sabihin natin 9 million na lang kasi nag-depreciate siya ng 1M. Diba? Mali pala. Ba't ba ako nagalagay? 10 million. Tapos 1M. Yan, 9 dito. Sorry. Hindi siya magsisiro out. Ito kasi yung mga nominal account, literal na magsisiro yan dapat kada end ng period. Okay, so balik na tayo doon. Ngayon, na-explain ko na sa inyo, itong accumulated depreciation, tawag pala sa kanya is contra asset account. Bakit contra asset? Napaka self-explanatory. Kinokontra niya yung value ng isang asset account kasi nire-represent niya ngayong bawas ng depreciation expenses doon sa isang asset. Ba? Itong accum debt, from the word itself, accumulate, tumatawid siya ng period. Yun na nga yung in-emphasize ko rin kanina, permanent account siya. Kung itong depreciation expense, nagsisiro out siya kada period, itong accumulated depreciation, nag-carry over siya. So, dahil nag-carry over siya, ganito ang magiging T-accounts niyan. Sabi natin accum debt yan. Accum debt. Kumpara natin siya dito sa debt expense. Sa debt expense, pag nag-record ka, kailangan mo siyang i-close kaya magiging zero siya at the end of the period. Etong accumulated depreciation, naiipon siya, hindi mo siya sinasara. Kung sabi natin year 1 may 10k ka, year 2 may 10k ka, 10k ka, ibig sabihin, naipon yung depreciation mo over the years, 2010, 11, 12. Ibig sabihin, December ng 2012, meron kang 30,000 na accumulated depreciation. Kung 100,000 ang iyong asset, ibig sabihin, 70k na lang ang kanyang book value. Okay, enough explanation na. Tingin ko masyado na akong nasobrahan pagdating dito. Ayan na. Ito yung pinapahanap kadalasan itong dalawa pagdating sa depreciation. Depreciation expense tsaka accumulated depreciation. Minsan yung carrying amount rin. Ang gagawin mo lang dun yung historical cost minus accumulated depreciation lang as of that period. So ito, nahanap natin yung depreciation expense kada taon. Yan yun. Pero what if ito naman yung pinapahanap? Sabi daw, example, pinapahanap daw ang accum debt of the year 2015. December 2015 yan. End of the period ng 2015. Ilang taon na lumipas? 6. Siyempre, di ba? 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15. 6 years na yung lumipas. Anong gagawin mo? Hindi malamang, kung ETT account mo yun, nag-accumulate itong mga depreciation expense natin. So, 216, 666.67 na lang. Round off natin. Times lang natin sa 6. Ayun ang sagot. 1,300,000. So, ibig sabihin daw, noong December 2015, yung naipon daw natin na depreciation ay 1,300,000. Ngayon, pag pinapahanap yung carrying amount niya, i-minus lang natin to dito sa historical cost niya. Kung magkano mo siya originally binili. Ang matitira is 2,300,000.
200,000. Ibig sabihin, 2,200,000 pa yung natitira niyang amount as of December 2015. Madali lang siyang kunin itong dalawa dito sa straight line method kasi pantay-pantay naman ang depreciation expense niya. So, i-multiply mo lang kung ilang taon yung lumipas. Hindi katulad sa mga ibang next ko na ituturo na depreciation method, yung double declining, at saka yung SYD. Iba-iba yung depreciation expense niya kada taon. Kaya ang gagawin mo doon, kailangan mo munang kunin lahat sila, tapos tsaka mo i-pag-add silang lahat para makuha mo yung accumulated depreciation. So, ayun lang, sana naintindihan nyo yung straight line method. Madali lang naman siya. So, ayun. Thank you for watching.